Magandang buhay! Ako si Kuya Leo at tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng dioramang eksena. Ang diorama ay isang 3-dimensional na representasyon ng isang eksena, ng isang tagpo, o ng isang mahalagang bagay o pangyayari sa isang lesson na kung saan magagamit natin ang diorama upang maging instrumento upang makita ng mga visual learners o mga estudyante natin kung ano ang kahalagahan ng eksenang pinapakita natin gamit ang ating diorama. Ang mga kinakailangang gamit sa paggawa ng dioramang eksena ay ang lapis, marker, gunting, glue, tape, glue gun at stick glue, paint at paintbrush, kahon, stick, white folder, styro, at ang mga printed pictures na ilalagay natin sa dioramang eksena. Ngayon, dumako na tayo sa proseso sa paggawa ng dioramang eksena. Ang unang prosesong ating gagawin nga ay umisip ng paksa o ng isang eksena na ating ituturo sa loob ng klase upang dito umikot ang gagawin nating dioramang eksena. Ang napili ko ngang eksena ay batay sa kwentong Ibong Adarna na kung saan dito iikot ang mga ipiprint nating mga larawan. Pagkatapos natin silang i-print, atin naman itong gugupitin isa-isa. Makikita nyo na sobrang ingat at mabusisi talaga ang paggupit ng mga larawan dahil baka mapunit ito o masira at hindi na natin magagamit sa dioramang eksena. Dito, makikita na ninyo na nagpatulong ako kay Kuya Tyron sa paggupit ng mga larawang ididikit ko sa dioramang eksena dahil napakaraming larawan ang ilalagay ko sa dioramang eksena ang gagawin ko. Natapos rin sa wakas ang paggupit namin ni Kuya Tyron ng mga ilalagay naming larawan sa dioramang eksena. Nagpaprint din pala ako ng background na gagamitin ko na ilalagay ko sa kahon mamaya. At dito, ginupit ko ito at pinagsama. Kailangan maging maingat tayo sa paggamit ng glue. Kapag in-apply natin ng glue, kailangan ikalat muna natin ito gamit ang ating daliri upang hindi makita sa papel ang bakas ng glue na ating ginamit. Kunin ang kahon at gugupitin naman natin ito batay sa kung anong disenyo ang nais natin sa dioramang eksena. Sa aking paggupit ng kahon, mapapansin ninyo na parang letter L ang disenyo ng napili ko sa dioramang eksena. Sa parting ito, ginupit ko naman ang mga excess ng background na ididikit ko sa kahon. Pagkatapos, susukat ko naman ito sa kahon upang malaman kung pantay or sakto ba ang sukat ng background sa kahon. Dumako na tayo sa ating gagamiting styro. Ang styro ang magiging pundasyon ng mga itatayo nating larawan na may stick upang ito'y tumayo sa ating gagawing dioramang eksena. Makikita nyo dyan na gumamit ako ng kutsilyo upang bawasan ng styro upang lumapat ito sa kahon na ginupit natin. Sa susunod naman na proseso, ididikit na natin ang ginupit nating background at ang styro sa ginupit nating kahon. Makikita nyo dyan, sa paggamit ko ng glue, kailangan talagang ikalat muna ang glue bago idikit ang ating ididikit upang hindi magmarka ang glue na nilagay natin. Ginupit ko rin ang excess ng background na ididikit natin sa kahon upang maging malinis ito at kaaya-ayang tingnan. Sa susunod na proseso, pininturahan ko naman ang styro sa kahon upang mas maging kaaya-aya itong tignan at pwede rin natin pinturahan ang kahon na nilagay natin. Habang pinapatuyo natin ang kahon, maaari muna tayong dumako sa susunod na proseso na kung saan gugupitin na natin ang mga folder na magiging patigas ng mga larawang iprint natin. Pagkatapos nga natin silang lagyan ng white folder sa likod upang maging matigas ang mga larawang iprint natin, lalagyan naman natin sila ng stick upang sa gayon, yun ang magiging dahilan upang tumayo
ang mga larawang ididikit natin sa dioramang eksena. At kapag natapos na natin ang lahat at natuyo na ang kahon, ay sisimulan na natin ayusin ang mga ididikit natin sa dioramang eksena. Maaari din tayong gumamit ng stick glue at glue gun upang mas maging matibay talaga ang mga itatayo nating mga larawan sa dioramang eksena. Napansin ko nga na parang plain ang taas ng dioramang eksena, kaya naglettering ako ng title ng Ibong Adarna upang mas maging maganda itong tignan. Ginamit ko rin pala ang nagupit nating excess ng background kanina upang idikit bilang palumuti sa ating dioramang eksena. Dito makikita ninyo na idinikit ko na ang nilettering kong title ng Ibong Adarna upang maging palamuti sa itaas ng dioramang eksena. At dito na natatapos ang paggawa natin ng dioramang eksena. Sana may natutuhan kayo. Hanggang sa muli, paalam!